Hey everybody, welcome to the first episode of Mau Naisip Ako. O diba, explanation. Kasi may naisip ako, pero pangalan ko Mau. So, Mau Naisip Ako. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala siya Have. Kasi kagabi, tawang-tawa ako. Tapos yung kausap ko na sinabihan ko, natuwa din. Siguro sinusuportahan niya lang ako, pero hindi pala siya Have. But I'll stick with it, no? At ang unang bunot ko para dito sa pag-uusapan natin ay avoidant attachment. Wala lang, kasi feeling ko, na-realize ko lang, like, sinulat ko to kagabi, ito siya, nasa gilid ko siya ngayon, yung sinulat ko. Napansin ko lang na pag may nagsasabi sa akin na avoidant yung attachment nila, it sounds romanticized, normalized. Hindi ko guys alam yung tamang word talaga. Hindi ko ma-sure, hindi ko ma-pinpoint. Pwede ring weaponized. Ayun, weaponized. Para siyang identity shield para hindi sila maging accountable. Ganun lang yung dating sa akin sometimes. Like, not all the time naman. Kasi whenever they say it, parang wala eh, avoidant ako eh. It doesn't sound like it is something they're trying to work on. Which for me, like, hindi ako psych or anything, ha? I don't read books also. Sobrang bihira. I think if avoidant ka, or like, kung ano man yan, you should do something about it. If may na-recognize kang issue sa sarili mo, try to do something about it. Kasi like, feeling ko lang ang unfair lang na maghintay ng someone who's willing to deal with it. Yun. Alam niyo yung kanta nga ni Olivia, di ba? It will never be the cure. Because it starts with you talaga. No matter gaano pa yan ka-perfect yung partner mo, you really have to do something about it. Gaano pa sila ka-patient, you have to do something about it. Ang dami ko ring kilalang avoidant na sobrang tingin ko sa kanila, sobrang unfair nila. Kasi, why let someone suffer para sa something na hindi naman sila yung nag-cause, 'di ba? Like, okay, sige, sure, meron kang partner and nasabi mo naman sa kanila na ganyan ka tapos they're willing to understand you. It's just so unfair na you're not making an effort then. You should make an effort also. At saka, alam mo yun, may mga narinig ako na, oh, bakit di kayo nag-work nung kausap mo? Sasabi niya, wala, sinabotage ko. Wala eh, avoidant ako eh. Ganon. And pagka napapaisip ako pag ganun, avoidant ka pala eh. Ba't hindi mo i-try i-avoid na makipag-usap muna sa mga tao? Ganon, 'di ba? Kasi, 'di ba? Avoidant ka, okay, hindi na avoid mong hindi maging involved with other people. Yun yung i-avoid mo, hindi yung papasok ka tapos tsaka mo i-avoid. I suggest na i-avoid mo lahat pero wag yung sarili mo. Wag yung issues mo, gano'n. Like, harapin mo. Tanong mo sa sarili mo, i-observe mo yung sarili mo kung ano nga ba nagpapa-trigger niyan ng pagiging avoidant mo. Kasi syempre, kakausap ka, 'di ba? Tapos bigla siyang mag-hit. So, ibig sabihin, may nagtitrigger sa kanya. So, ano nga ba yun? 'Di ba? Kasi, if avoidant kang tao, tapos you feel like you wanna get involved, then i-condition mo yung sarili mo. Sabihin mo sa sarili mo na if you wanna get involved, meron niyang kasamang responsibilities. Handa ka ba do'n? Actually, yan yung ginaano ko sa sarili ko. Whenever I feel lonely, since I'm single, whenever I feel lonely, tapos I wanna, like, talk to people, parang join dating apps, ganun, or like, mag-reply ng kung sino man dyan sa DMs ko, parang ganun. Tinatanong ko sa sarili ko, handa ka ba? Handa ka bang maging vulnerable? Handa ka bang mag-trust? Handa ka bang maging open? Handa ka bang makilala? Kasi if yung sagot doon no, then wag na lang. Kasi that's just a waste of time. Waste of time sa'yo, waste of time sa kausap mo, di ba? So, wag na lang. Sorry, hindi pala dapat wag na lang. Wag muna. I am not mad na parang ginagawang personality yung pagiging avoidant. And I'm also not saying na may mali sa'yo kung avoidant ka. You know, I once read a book, pangalan niya, ay, yung title niya, What Happened to You? And yung whole, parang, ano ba yun? Context ng book na yon is instead of asking, what's your problem? Dapat, what happened to you? Because something happened to you in the past that made you like that, avoidant, di ba? So, instead of asking people,
what's wrong with you. You just ask what happened for you to understand why are they like that. So maybe that is what you should do din sa sarili mo. Oh well, guys. Personally, I am single because ito rin yung reason. Avoidant ako. And inalam ko talaga sa sarili ko kung bakit. Uh, sobrang pula-pula ng dito ko, guys. Nagpa-thread kasi ako, tas kiniskis ko yung pusa ko after. Anyway, so, ano ba? Grabe man tong lip gloss ko kasi, no? Okay. Bakit nga ba ako avoidant, no? Na-accept ko na sa sarili ko na I am an insecure woman. I always feel like papalitan ako. Ganon. Like, sobrang dali kong palitan. Anytime soon, makakahanap sila. Tapos, ayaw na nila sa akin. Iiwan na nila ako. Ganon. Ganon yung lagi ko naiisip. Nararamdaman ko din. Kaya bago pa mangyari yon ako na yung umaalis. Tapos, pag alis ko, hindi ko pa masyado ina-explain kung bakit. Well, nagpapaalam naman ako. Hindi ako basta-basta nang go-ghost. Pero, alam mo yun, hindi ko nasasabi sa kanila. Kasi, if I tell them, they're gonna try to assure me. Try to find the right words to say to me. Pero, alam ko kasi sa sarili ko na kahit anong sabihin nila, I'll never feel good about myself. Kasi ganun ko yung nakikita yung sarili ko eh. So, kahit anong tingin mo sa akin, anong sabihin mo sa akin, hindi mo mababago yun. Kasi ako yun na yung tingin ko sa sarili ko. Average, pangit, ganun. So, I stayed away from any flings. Kahit potential pa yan, like, if follow back ko lang yung isang tao, hindi ko magawa. Kasi alam ko, pag finollow back ko, magme-message sila. And I don't wanna be rude by, like, ignoring them. Diba? After following them back, you're gonna ignore them. Ewan ko lang. Pero you can ignore people, guys. People pleaser lang talaga. So, ayun. Then, na-fix ko yan, ha? Nakita ko na yung worth ko. Pagka, pagka pinalitan ako, it's okay. Ibig sabihin, they're not for me. Ganon. As in, guys, I'm not being performative. Naayos ko yung issue na yan. Pero single pa rin ako ngayon. Hindi pa rin pala ako ready. Kasi kaka-discover ko lang na isa rin sa mga reason kung bakit ako avoidant ay dahil hindi ko kaya pang humingi ng tulong. I am an overthinker. And pag nag-overthink ako, sobrang hirap sa akin humingi ng tulong. So, kinikimkim ko na lang hanggang sa makahanap ako ng comforting words to say to myself para matigil yung overthinking. But sometimes, I don't get that lucky, no? Hindi lahat nalalampasan ko. So, sometimes, pag hindi ko nasa-solve yung overthinking ko na yun, I just go. I say bye and go. Kasi parang, wala, hindi mabibigay yung peace ko niyan. Parang ganon. Pero kasi guys, kahit, okay, that's good. Ang bilis mong umalis kung hindi, kung wala din yung peace of mind mo, ang bilis mong umalis, diba? That's a really good thing. But hindi dapat palagi ganon. I realize na I really need to learn how to seek for help. Kasi sometimes, nasa utak ko lang yan eh. Alam ko yun. Nasa utak ko lang yan. Iniisip ko lang yan. I just need to hear the right words. And they could give me that. 'Di ba? If I just ask. Pero hindi ko nga kaya pang mag-ask. I can't, I personally can't seek help. Like, I feel it physically. It makes me feel ill. Ang sakit sa tiyan, sa chest ko, sumisikip, di ako makahinga, nasusuka ako. Ganun. Di OA. Okay, meron gut feeling, instinct, ganyan, and madalas talaga, tama. But sometimes talaga, we have to ask. Kasi we'll never really know what's in their mind if we don't ask, 'di ba? It's nice pa rin naman na we hear something, hindi lang puro hinala, assume, 'di ba? Kung hindi match yung sinabi nila sa pinaparamdam nila or sa actions nila, that's when you know, 'di ba? Sometimes you just need to hear people out pa rin talaga. So, sabi ko, unfair naman yan. So, wag mo na pala. Di pa rin pala ako ready.
'di ba? Kasi pagka pumasok ako ng hindi pa super healed, alam ko sa sarili ko na may issue pa ako, ta's pumasok ako sa something, I get involved with someone, it's not gonna work. It's really hard to work on yourself while making a relationship work, 'di ba? That's another topic for another time. But ayun na nga, 'pag hindi nag-work, sasabihin mo na naman sa sarili mo, ang hirap ko talagang mahalin, hirap talagang ganyan-ganyan, 'di ba? So, panibagong issue na naman 'yan. 'Di ka pa nga tapos i-solve yung isa, another one na naman. Kaya, I personally think, if you're avoidant, then avoid people, but never avoid yourself. Yun lang. Bye, guys!